Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Patuloy na ipinaglalaban ni Grandmaster Wesley So ang bandila ng Pilipinas sa 76 Tata Steel Chess Tournament sa the Netherlands. Kahapon ay napanatili ng 20-year-old Bacoor Cavite Pride ang kapit sa share of leadership matapos na mauwi sa draw ang kanyang third round encounter kontra German counterpart Arkady Naiditsch. May report si Arian Malyare. Sa ikalawang sunod na pagkakataon, muling nauwi sa draw ang laban ni Pinoy Grandmaster Wesley So sa third round ng Super Top Category A event ng 76 Tata Steel Chess Tournament sa the Netherlands. Hawak ang disadvantageous block pieces. Nagpasya si So na makipaghati ng puntos kay fellow Grandmaster Arkady Naiditsch ng Germany matapos ang 35th move ng Ruy Lopez Berlin Opening. 4 na pawns at isang white bishop ang natitira sa 20-year-old Bacoor Cavite wood pusher nang magtabla ang laban, habang at isang block bishop naman ang piyesa ng German rival. Sa ngayon ay nakakalikom na si So ng 2 puntos sa bisa ng isang panalo at 2 tabla. At kasalo niya sa ibabaw ng standings sina Grandmasters Levon Aronian ng Armenia, Pentala Harikrishna ng India, Fabiano Caruana ng Italy, Hikaru Nakamura ng Amerika, at Anish Giri ng host country. Sa isang panayam, aminado si So na mabigat pa ang kanyang mga susunod na laban, kaya't sasamantalahin umano niya ang isang araw na pahinga para makapag-ensayo ng husto. It has been pretty good so far, but there are still a lot more games coming up, and I realize that I will have a very tough schedule after this game. But I'm glad that tomorrow is a rest day, so I can set new things. Ang 4th round opponent ni So ay si Dutch Grandmaster Anish Giri at ang kanilang engkwentro ay mangyayari sa Huwebes ng umaga. Para sa Good Morning Boss, Arian Malyare, PTV Sports. May pag-asang nakikita ang isang top sports leader ng bansa sa kampanya ng Pilipinas sa team sports sa Asian Games. Isa na rito ang National Men's Basketball Squad na nakakuha ng pwesto sa 2014 World Cup sa Spain sa bisa ng kanilang silver medal finish sa FIBA Asia Men's Championship noong Agosto. Nagbabalik si Arian Malyare. Optimistiko si Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia sa medal chances ng team sports sa Asian Games, kabilang narito ang Gilas Pilipinas Basketball Squad. Ayon kay Garcia, isa sa mga nakikita niyang magbibigay ng sorpresa sa kampanya ng bansa ay ang National Men's Basketball Team, lalo pat mismong si Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan di umano ang nag-ata sa Philippine Quintet na walang ibang punteryahin sa Quadrennial Sports Fest kundi ang gold medal. Ang Gilas Pilipinas ay magpapartisipa muna sa FIBA World Cup sa Spain bago sila sumuong sa gera ng Incheon Asyal. I believe that our team will use the World Championship as a parang a tune-up match natin. Ang sabi ng ng SBP na they are really doing everything to make a good showing in the Asian Games. Bukod sa men's basketball, tiwala rin si Garcia na magpapamalas ng magandang performance sa Asian Games ang Philippine Volcanoes Rugby Team at Philippine Blue Squad. Itong ating Volcanoes, yung rugby, which we are ranked 4th in Asia, 4th or 5th in Asia, they have been working hard all this time. So we might also get a good result from rugby. 36 na sporting disciplines ang kabilang sa calendar of events ng 17th ASIAD na opisyal na bubuksan sa Setyembre 19 at magwawakas sa Oktubre 4. Para sa Good Morning Boss, Arian Malyare, PTV Sports. Samantala, kasado na ang lahat para sa hosting ng Pilipinas ng 32nd Olympic Council of Asia General Assembly sa darating na weekend. Mahigit 100 opisyales mula sa 45 mga bansa ang inaasahang dadalo sa one-day meet. Ito ang tinutukan ni Cristabel De Leon at narito ang kanyang report. Handang-handa na ang Philippine Olympic Committee o POC para sa hosting ng 32nd Olympic Council of Asia General Assembly sa Philippine International Convention Center sa Sabado.
Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni POC President Jose Cojuangco Jr. na talagang sa Pilipinas ibinigay ni OCA Chief Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah ang hosting ng event dahil kaalinsabay ito ng centennial celebrations ng Asian Games, kilala sa pangalang Far Eastern Games. Mahigit 100 opisyales mula sa 45 mga bansa ang inaasang dadalo sa OCA Meet. I think this shows the natural Filipino hospitality for our guests. I think I think we will be surprised and how they will react. Because we all know that, we all think anyway, that people know how the Filipinos are, our hospitality. But when they see the true Filipino hospitality, nagugulat sila. Even the guests that I've had here before from the different countries of sports, no? They are really, that's what they comment. We didn't realize how nice the Philippines was, and the Filipinos are so hospitable. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin sa pulong ay ang staging ng 17th Asian Games sa Incheon, South Korea, 4th Asian Beach Games sa Phuket, Thailand, 5th Asian Beach Games sa Vietnam at iba pa. Dapat sana ay noon pang nakalipas na Nobyembre isinagawa ang OCA General Assembly at Asian Games Centennial Celebrations, pero ipinagpaliban ito dahil sa paghagupit ng Killer Typhoon Yolanda, Visayas Region. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann para sa Good Morning Boss.